Kaya po nahihirapang makaunawa yung marami pong mga miyembro dyan, lalo po yung mga panatiko. Kasi nga po, ang Diyos ng sanglibutan na si Satanas, ito po ang ginagawa niya. Ikalawang Korinto sa Kapitulo 4 at ang talata po'y 4. Ito po nakasulat, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito po ang nakikita ko pong dahilan. Kaya marami po sa mga miyembro ng Iglesia ni Ingkong kay Bonjing ang nahihirapan pong maunawaan ito pong mga binubulgar natin dito sa programa, yung ating mga pagtalakay, yung ating mga pagtutol sa kanilang mga mali-maling mga turo. Ito po kasi ang nangyayari. Binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Yan, ang kayang bulagin po ni Satanas na Diyos ng sanglibutan, yung pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga po ang tawag po ay fanatics. Kasi yung maraming mga miyembro dyan ay hindi naman sumasampalataya sa Diyos, di naman sumasampalataya kay Kristo. Ang sinasampalatayanan po yung magtiyuhin. Tama po ba? Hindi po ba maliwanag na yan po ay fanaticism? Idolatry? Kaya nga po yung aking nasabi na nung mga nakaraan, dyan po sa Money Collectors Group International, meron po diyang upgraded idolatry. Yun pong mga nanggaling sa Iglesia Katolika. Kala po ninyo, nung kayo ay umalis sa Iglesia Katolika, kayo po ay umanib dyan po sa Money Collectors Group International, kayo ay nakatakas na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay hindi pa rin. Dahil yung magtiyuhing leader dyan, sila po ang dyan, mga Diyos-Diyosan. Meron po tayong natanggap na isinare po sa atin ng ating mga kaibigang walk-ins. At ngayon po ay nakashare na rin po sa Facebook. Yun daw Money Collectors Group International na yan, meron na pong iba pang mas magandang itawag. Yung MCGI, ito na po ang tawag ngayon, Money Collection Greed Intention. Ayan, MCGI pa rin, Money Collection Greed Intention. Kaya po, ganyan po ngayon ng ibig sabihin ng MCGI, Money Collection Greed Intention, dahil po sa pagpapasalamat na naka-schedule na gagawin po ng iglesia na yan sa May Apalit, Pampanga. Tapos yun namang mga nandyan, yan sila Bonjing, yung mga kasama nilang mga KNP, yung kanilang mga ministro dyan, ay napakasarap naman po ng buhay. Komportable sa mga kwarto na air condition. Meron silang sariling TV monitor doon. Tapos masasarap naman ang mga pagkain. Parang mga prinsipe. Na meron pang mga nagsisilbi sa kanila ng mga masasarap na pagkain. Yung mga manggagawa, ang ginawang mga waiter saka waitress. Yung mga miyembro ho na hindi naniniwala sa sinasabi ko, di sa araw ng pasalamat, di silipin ninyo yung admin office kung hindi totoo yung sinasabi kong ito. Lalo pagka oras po ng kainan. Tingnan nyo po kung ano-ano po yung mga masasarap na pagkain na nakahain po roon sa mga VIP ron. Nandun si Bonjing, nandoon yung mga KNP dyan, nandun sila Mel, nandun sila Rola.
Ayan, sila Danny, yan, masasarap ang mga kinakain ng mga nandyan, na yun galing naman sa dugo at pawis ng mga nag-aabuloy na mga miyembro. Samantalang ito pong mga miyembrong ito ay para makakain, kailangan pong gumastos, bumili ng mga pagkain na paninda diyan po sa may pasalamatan. Tapos, yun namang ipinagmamalaki nila na libreng pagkain para sa mga walang baon, ay pipila ka po ng mahabang pila diyan po sa pansit na walang lasa at sa munggong sunog. Ito ay Bible study. Ito ay pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang talagang dapat nating paganahin dito, yung ating mga pakikinig. Yung ating mga tainga, ang ating paganahin dito. Ating mapakinggang mabuti yung ipinapangaral. O, babasahin ko po. Dito po sa isang talata ng Apokalipsis na talagang ang mahalaga po yung tayo ay makapakinig. Sa 2 at 7 ng Apokalipsis, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yan, Apokalipsis 2:7, nakasulat, ang may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya, dito po sa ating programa, sa Facebook Live at YouTube Live, kung meron po mga pagkakataon na hindi nyo po ako mapapanood, pero meron naman pong boses, nandiyan naman po ang audio, sana ay tayo po mga magulang at mga kaibigan ay kontento pa rin at komportable pa rin. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Talaga po may mga pagkakataon, hindi nyo ako mismo mapapanood, makikita, at boses ko lang po ang inyong madidinig. Dahil nga po may mga pagkakataon po na hindi naman tayo pwedeng mapanood. Yan, tayo po ay humarap sa camera. Ang importante naman po yung aking gusto pong maiparating na mensahe. Yun pong nakaraang Martes, ako nga po ay pinayuhan na magpahinga. Pero dahil nga po may mga pasabi, may mga impormasyon at sinamahan pa ho ng video ng ating mga kaibigang walk-ins dyan po sa may Kapalit, Pampanga, yung mga video po ng mga pasalamat na tinatago ho ng mag-uncle. Ayaw ho nilang yan ay ma-broadcast. Yan, kahit sa Facebook, kahit sa YouTube. Hindi nga po yan tinatalakay sa radyo at telebisyon ng Money Collectors Group International. Mabuti na lamang po at muli pong nakagawa ng paraan itong mga concern na mga miyembro ng Money Collectors Group International at sila po ay padala po sa atin ng video kung saan ay napakinggan natin kung papaano po pilit nilalabo nung magtiyuhing leader yung silang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Ayan, yun pong talata na yun, Isaias 29:24. Yun pong mga miyembro po ng iglesia ni Ingkong kay Bonjeng. Ay ang aking panalangin sa Diyos kayo po sana ay kahabagan ng Panginoon. Kayo po sana ay maliwanagan na ang inyong mga pag-iisip. Sana po ay yung pambubulag na ginagawa sa inyo ng Diyos ng sanglibutan sa pagkasangkapan dyan po sa mag-angkel na leader po ng iglesia na yan. Kaya po nahihirapang makaunawa
yung marami pong mga miyembro dyan, lalo po yung mga panatiko, kasi nga po, ang Diyos ng sanglibutan na si Satanas, ito po ang ginagawa niya. Ikalawang Korinto sa Kapitulo 4 at ang talata po'y 4. Ito po nakasulat. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsihisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito po ang nakikita ko pong dahilan. Kaya marami po sa mga miyembro ng Iglesia ni Ingkong kay Bonjing ang nahihirapan pong maunawaan ito pong mga binubulgar natin dito sa programa, yung ating mga pagtalakay, yung ating mga pagtutol sa kanilang mga mali-maling mga turo. Ito po kasi ang nangyayari. Binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Yan, ang kayang bulagin po ni Satanas na Diyos ng sanglibutan, yung pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga po ang tawag po ay fanatics. Kasi yung maraming mga miyembro dyan ay hindi naman sumasampalataya sa Diyos. Di naman sumasampalataya kay Kristo. Ang sinasampalatayanan po yung magtiyuhin. Tama po ba? Yung mag-angkel. Kaya nga yung aking sinasabi na yung kanilang mga coordinating centers, yung kanilang mga lokal. Tingnan nyo naman po, saan kayo nakakita na relihiyon na pagmumukha ng mga leader ang nakabalandra? Ayan, nabigyan nyo po ba ng pansin yun? Yung kanilang programa sa telebisyon, nakita po ninyo, nag-aanyaya ng pag-aaral ng salita ng Diyos, Bible Expo, ayan, mass indoctrination, pagmumukha ng mag-uncle na leader ang nakapost po doon, nakabalandra po roon, yun ang pinupromote. Hindi po ba maliwanag na yan po ay fanaticism? Idolatry? Kaya nga po yung aking nasabi na nung mga nakaraan, dyan po sa Money Collectors Group International, meron po diyang upgraded idolatry. Yun pong mga nanggaling sa Iglesia Katolika. Kala po ninyo, nung kayo ay umalis sa Iglesia Katolika, kayo po ay umanib dyan po sa Money Collectors Group International, kayo ay nakatakas na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay hindi pa rin. Dahil yung magtiyuhing leader dyan, sila po ang dyan, mga Diyos-Diyosan. Yung mga miyembro dyan, ang bukang bibig, si Ingkong, si Bonjing. Tapos yung mga letrato, mga larawan ng mag-uncle, hanggang bahay ng mga miyembro, meron. Tama po. Ang sinasabi ay para daw yung mga bisita na tutuloy sa inyong bahay, ang magwe-welcome mismo yung mag-uncle. Naloko na. Ayun. Yun kasi mga letrato ng mag-uncle na yan kasama rin sa mga negosyo. Yan binabayaran din. Yan pinagkakitaan din ng mag-uncle. Tama po ba? Ayan, yung kanilang mga picture na malalaki na yan, nilagay pa sa kanilang mga bahay, ay yun, ibinenta po yan sa mga miyembro at kumita pa dyan yung magtiyuhin, mga magulang at mga kaibigan. Tapos po yung aking nabalitaan na nagbebenta rin po sila ng mga damit. Mailagay lang po yung initial ng mag-uncle ako. Tama po ba? Yung initial ng kanilang pangalan nilagay po sa damit. Ayun, pera na naman yun.
Ayan po ang mga magulang, mga kaibigan. Kaya nga ang ating tawag dyan sa iglesia na yan, Money Collectors Group International. Ngayon, ay meron po tayong natanggap na isinare po sa atin ng ating mga kaibigang walk-ins. At ngayon po ay nakashare na rin po sa Facebook. Yun daw Money Collectors Group International na yan, ay meron na pong iba pang mas magandang itawag. Yung MCGI, ito na po ang tawag ngayon, Money Collection Grid Intention. Ayan, MCGI pa rin, Money Collection Grid Intention. Kaya po, ganyan po ngayon ng ibig sabihin ng MCGI, Money Collection Grid Intention, dahil po sa pagpapasalamat na naka-schedule na gagawin po ng iglesia na yan sa May Apalit, Pampanga. Yung kanilang SPBB, Special na Pasalamat ng Buong Bayan. Bukas po, October 5, October 6, hanggang October 7. 3 days na pasalamat po yan. Sa buwan po ng October, mag-uumpisa po bukas ang pagpapasalamat nila sa May Apalit, Pampanga. Uumpisahan po ng October 5, 6, and 7. Tapos, pagpasok na po ng buwan ng Nobyembre, meron po uling 3 araw na pasalamat sa May Apalit, Pampanga. Mag-uumpisa naman po ng November 30, December 1, December 2. Ang tawag nila po dyan, very special pasalamat. Ayan. Tapos, meron pa pong naka-schedule naman sa buwan pa rin ng Disyembre. December 21, December 22, December 23. Ayan, yung mga walk-ins po ay nabigyan po tayo ng mga nakatakdang schedules ng pagpapasalamat. Diyan po sa May Apalit, Pampanga, ang Money Collectors Group International na ngayon po tinatawag na Money Collection Grid Intention. Talagang ang nakikita po nating intensyon. Kaya ganyan na po ang mga schedules ng pagpapasalamat dyan. 3 buwan na sunod-sunod. 3 araw na pagpapasalamat. Yan, napansin niyo po ba yan? Yun pong meron pong kopya noong mga schedules ng kanilang pagpapasalamat. Pakishare lang po sana natin kung sino po yung merong kopya noong binabanggit ko. Uumpisahan po bukas, October 5, October 6, October 7. Pasalamat po yan, 3 araw, pahihirapan ng mga miyembro. Unang araw pa lamang po ay wala na pong supply ng tubig sa mga CR. Ayan. Tapos ang mga miyembro ay pahihirapan po nila sa pagtulog dahil doon labang po sa bleacher, humihiga ang mga miyembro. O kaya naman po nagbabaon ng banig at doon po maglalatag naman sa simento. Yun po ang kaawa-awa na kalagayan ng mga miyembro dyan. Unang araw pa lang po ng pagpapasalamat talagang pahirap sa kapatiran yung nangyayari. Tapos yun namang mga nandyan, yan sila Bonjing, yung mga kasama nilang mga KNP, yung kanilang mga ministro dyan, ay napakasarap naman po ng buhay. Komportable sa mga kwarto na air condition. Meron silang sariling TV monitor doon.
Tapos masasarap naman ang mga pagkain, parang mga prinsipe, na meron pang mga nagsisilbi sa kanila ng mga masasarap na pagkain. Yung mga manggagawa ang ginawang mga waiter saka waitress. Yung mga miyembro ho na hindi naniniwala sa sinasabi ko, di sa araw ng pasalamat, di silipin ninyo yung admin office kung hindi totoo yung sinasabi kong ito. Yung mga bagong lublub dyan, yung mga bagong nabautismuhan dyan, na hindi pa nasisilip yung admin office. Pagka oras ng pasalamat, sige, punta kayo sa admin office. Tingnan nyo po kung sino-sino ang mga nandoon na nagtitipon-tipon at lalo pagka oras po ng kainan. Tingnan nyo po kung ano-ano po yung mga masasarap na pagkain na nakahain po roon sa mga VIP ron. Nandun si Bonjing, nandoon yung mga KNP dyan, nandun sila Mel, nandun sila Rola, kaya sila Danny, yan, masasarap ang mga kinakain ng mga nandyan, na yun galing naman sa dugo at pawis ng mga nag-aabuloy na mga miyembro. Tama po ba? Galing po yun sa mga nautong mga miyembro na nag-abuloy. Samantalang ito pong mga miyembrong ito ay para makakain, kailangan pong gumastos, bumili ng mga pagkain na paninda diyan po sa may pasalamatan. Tapos, yun namang ipinagmamalaki nila na libreng pagkain para sa mga walang baon, ay pipila ka po ng mahabang pila diyan po sa pansit na walang lasa at sa munggong sunog. Ayan, bakit ko po alam? Ako po kasi ay 19 na taon diyan po sa samahan na yan. Kaya alam na alam ko po kung ano po ang sitwasyon, ano po ang kalagayan ng mga dumadalo diyang mga miyembro. Ito pong schedules na ito na naibigay sa atin ng mga walk-ins. Tingnan nyo nga po kung hindi pagiging mga ganid, mga dayok-dok sa pera itong mga leader diyan, mga gahaman. Lahat na po ng mga termino tungkol sa pagiging sakim, pagiging suwapang, pagiging dayok-dok, pagiging hid-hid, pagiging ganid. Ayan, yung superlative degree na po ang ating ibigay. Pagdating po sa pera, sapul na sapul ho yung mag-uncle dito. October 5, 6, and 7, 3 araw ho kukolekta ng abuloy yan dyan. Abuloy ng Biyernes, abuloy ng Sabado, abuloy ng Linggo. Ayan. Tapos, hindi pa ho nasihan dyan. Ito pong binabanggit ko na ito, mga magulang at mga kaibigan, sa buwan ng Oktubre, ito po yung SPBB, special po yan, na pagpapasalamat. Ibig sabihin, meron pa pong mga regular na pasalamat na yan naman po isinasagawa linggo-linggo. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung 3 araw na sunod-sunod, special na pasalamat yan. Tapos, after nyan, yung susunod na linggo, regular na pasalamat yon. Meron uling mga paninda ron, mga ibebenta sa mga dadalong mga miyembro. Yan po'y meron pong mga regular na pasalamat sa mga kasunod na linggo ng pagpapasalamat nila. Kaya nga, ang mga miyembro nagsusumbong na po sa atin, Brother Willie, masyado na ikang pahirap sa amin ang nangyayari. Naubos na yung aming mga leave sa trabaho.
Ayun, yun ang reklamo ng mga namamasukan. Ubus na yung aming leave sa trabaho dahil dyan sa napakaraming araw na yan ng pagpapasalamat. Bukod pa yung regular Sunday, regular na pasalamat. Tingnan mo Brother Willie, pagdating ng November 30, very special pasalamat dahil birthday ni Bonjing. Yun naman daw po ang dahilan kaya ang November 30, December 1 and December 2, 3 araw po yan ay very special dahil birthday ng pangalawang sugo. Ayan, si Bonjing. Kaya ang sabi ho ng mga walk-ins, naloko na, Brother Willie. Naloko na. Ubus na ang aming mga leave sa trabaho. Tapos wala na rin kaming oras para sa pamilya. Ubus pa ang pera namin dito sa 3 araw na pasalamat. Ayan. Very special pasalamat. Special ba o special child? Ayun, dahil itinatapat nila sa birthday ng pangalawang sugo. Ayan, na si Muteo. Ayan, sabi ko nga roon sa nagbabalita sa akin, malamang kako ang promotor niyan, si Muteo. Yang 3 buwan na sunod-sunod na may 3 araw na pagpapasalamat. At ang pinaka-pet malurito, ayan, nagpasalamat na po ng November 30, December 1, December 2, pagpasok naman ng December 21, 22, and 23, pasalamat ulit 3 araw. Pag-aralin niyo po mga kasama, yung dito po sa November 30 na ito sweldo po ito tama po. Araw ng sweldo, pagka tinatapat nila yung kanilang mga malakihang pagpapasalamat. Napasin niyo po ba yon? December 30, sweldo yan. November 30, December 1, December 2, talagang katatanggap-tanggap lang po ng sweldo ng mga miyembro. Pagpasok naman ng December 21, 22, 23, yun naman pong bonus. 13-month pay. Hindi nyo pa ho ba napapansin na talagang ang tinatarget ng mag-uncle ay ang mga ang mga sweldo po ninyo. Wag naman po sanang magagalit yung mga miyembro po ng iglesia sa May Apalit, Pampanga. Ako po ay binibigay ko lang po yung aking obserbasyon. Kayo po mismo ang mag-analyze. Bukas po, October 5, umpisa ng kanilang SPBB. Pasalamat yan. October 5, 6, and 7. 3 araw po yan na kukolekta ng abulo yan. 3 araw po na ipapaubos ang mga paninda diyan po sa may pasalamatan. Tapos pagkatapos po diyan, papasok po ang buwan ng Nobyembre. Ayan, pagpasok po ng November 30, December 1 and December 2, ayan, 3 araw uli na pagpapasalamat. Very special na pasalamat yan. Tapos, pagpasok naman ng December 21, 22, and 23, 3 araw uli na pasalamat yan. Ano ang ibig sabihin? Talagang interesado ang mag-uncle sa mga makukuha sa inyo. Ayan, hindi po kagaya ng Apostol Pablo. Itong magtsuhin na ito, bakit ko po nasabi? Basahin ko po. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, at ang talata po'y 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo,
sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Ayan, ito ang sinabi po ng Apostol Pablo sa mga nasa Korinto. Alam na alam kasi ng Apostol Pablo, itong mga nasa Korinto, yung mga miyembro sa Korinto, sila po, pagdating sa pagmamalasakit sa mga ngaral, ay hindi ho sila mapagmalasakit kay Apostol Pablo nung panahon na yun eh. Kaya si Apostol Pablo ay hindi nga po niya iniasa ang kanyang sarili sa mga miyembro sa Korinto. Ayan, hindi ho siya tumanggap ng mga tulong pinansyal. Hindi ho siya nagpapasan. Sabi po rito ng Apostol Pablo, babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan at hindi ako naging pabigat sa inyo. Kayo ang nais ko, hindi ang inyong ari-arian. Ayan, nadinig niyo po ba yan? Nadinig niyo po ba yan, mga kasama? Sinabi ng Apostol Pablo, kayo ang nais ko, hindi ang inyong ari-arian. Yan po yung mangangaral ng Diyos. Hindi interesado sa ari-arian ng mga inaakay niya. O itong magtsuhin. O ano po ang ating nakikita rito sa pagtatakda nila ng ganyang 3 araw na pagpapasalamat? Ang kanilang tinatarget ho yung nasa mga miyembro. Yung mga material na pakinabang sa mga miyembro, talaga namang very obvious. Sweldo. Yung mga sweldo, kasama na rin yung mga bonus. Talagang pera-pera ang iglesia na yan sa May Apalit, Pampanga. Yung mga miyembro, wag naman kayo agad magalit. Sana ay pakinggan nyo at unawain ang aking sinasabi. Obserbahan ninyo, hindi ba talaga yung 3 araw na pasalamat na yan ay pahirap sa maraming mga miyembro dyan? Ikaw na po ang magagastusan dahil mahina po ang baon na 5,000 pagka ikaw ay sa 3 araw ho ay dadalo. Yung 5,000 mo doon ka pa kukuha ng iyong iaabuloy, tapos ipangkakain mo doon sa 3 araw na yon. Tapos yung iba po ay magre-renta pa, mangungupahan pa ng kwarto. Magbabayad ka po ng mga 5,000, 6,000 sa loob ng 3 araw na pasalamat. Naman.